mga ka-healthy, welcome sa ating pagkantunan ng Pinoy Healthy Lifestyle. So, pag-uusapan ko ngayon ay ito pong tulo or gonorrhea. Maraming iba dyan na masakit yung puson, umiihi ng dugo, at yung iba may kasama ding nana. No? So, problema po yun sa mga taong lalo na yung nagtatrabaho. Yan. Yung pag-uusapan ko po ngayon. Ang itong tulo or gonorrhea ay isa po itong sexually transmitted infection, no? Caused by bacteria. Din naman na our virus. Usually, may spread ito, no? Or mapakalat sa pamamagitan po ng vaginal, oral, or normal sex lang po. Ang babae at ang lalaki ay different po yung symptoms na mararamdaman. Usually, yung mga affected na area sa katawan natin, kung halimbawa infected ka ng gonorrhea, ay yun pong sa babae, fallopian tube, urethra, no, uterus, cervix, yung vagina, at pati yung kung sa lalaki yung penis nila, pati din yung urethra nila at the same time. Even yung anus, pati yung throat, lalamunan yan. Infected yan kung sa mga sexual mga activity niya, related dyan sa throat, sa anus, pati sa genital area yan. Affected yan kapag na-infect ka, no? Yung mga karaniwang symptoms no, na mararamdaman ay yun pong yung burning o yung may pain sensation po while umiihi. Yan po. Yung discharge din po no, ng vagina, ng penis, ay ano po, nagbi-bleeding po yung iba. At pag magkaka-pass po, magkakanana, no? Parang gray, yellow-green siya na, no? Yung basta nana, o ganyan po, no? Ang lumalabas. Yung iba din nagkaka-vaginal bleeding, no? Sumasakit din yung testes kung sa lalaki, at din yung urinary bladder. At the same time, both sex, makakaranas niyan. Yung mga untreated na mga infection na ganito, no, ay maaari pong mag-cause ng infertility, no? Both sides, babae sa lalaki, maaaring mag-cause ng infertility. Hindi po magkakaanak. So, sa mga nanay na buntis, while na-infect sila nito, no, maaari po itong mamana ng anak nila. Maaaring ma-infect yung bata, no, at the same time. Yung infection sa urethra ay maaari pong umakyat po doon sa kidney nila. So, sa genitals nila, aakyat doon yung infection sa kidney. So, ayan na, pag ma-infect na yung kidney, delikado na. Kay, maaari ka, pag yung kidney, magkakadisease ka na sa kidney mo. Ang gonorrhea din, maaari po siyang mag-lead, no, sa STD, sexually transmitted disease din. At saka, HIV din po. Maaari siyang, mag-cause na mag-spread yung HIV. Makaka-experience namang paglagnat, no, yung nag-chill, no, naglalagnat, no, mataas yung fever nila. Tsaka, din ng inflammation sa mga affected areas, yung mga na-mention ko kanina, mag-i-inflame doon kasi may infection dyan, no? Malaman mong naglalagnat ka dahil may infection, no? Maraming dahilan, pero pag usually talaga may infection yan, lumalagnat po yung tao. Sa, naman, sa area, for example, yung sa anus, no, or sa puwetan, magkakaroon ng discharge, yun, is mag-bleeding, yung itchiness, masakit dyan, sore, pati mag-painful din po yung mag-bowel movement po kayo, magbawas po kayo, masakit dyan, no? Yung iba, yung bleeding, halos hindi nawawala-wala, no? Sa lalamunan din, makakaranas ng redness,
sore throat, no? At masakitan talagang pain dyan sa lalamunan, no? Kung ma-infect niyan ng gonorrhea. Kasi, yung mouth din natin, may bacteria na dyan. So, another bacteria pa, mas the more yung, ng bacteria dyan, no? Yung dati may, i-relate ko lang to na story, may pasyente kami, lalaki yun siya, siyempre, hindi naman na tinatanong yung mga sexual orientation nila. So, pero yung sa kanya problema niya, nag-bleeding yung discharge na puwitan niya, no, sa anus niya. So, ang dahilan para doon, yun, hindi naman sa pang-ano, yun, yung sa kanya, sinusundot ng, ng bakla. Yun. So, yung lesson doon na, sa kanya, kapag mapagaling na siya, huwag niya na ulitin kasi di talaga mabuti yun, no? Yan bawal yan, no? Kasi, nagagasgas yung daanan dyan, kaya nagbi-bleeding. And then, may bacteria dyan from intestine natin, no? Sa may daanan, yung sa anus, yan. Pag magasgas yan, anuhin talaga yan ng bacteria dyan. Kaya, mas lalala yan, hindi yan gagaling kung anuhin na ng bacteria. Mahirap siya mag-healing. So, palagi yung pag-bleeding. Yung iba natataranta na lang kasi ng kulang na ng dugo or yung bleeding sige-sige talaga, no? Natataranta na. So, ito pa, meron pa. Isa din tong driver na matagalan na pasyente namin yung naga-tracking ng mga products, no, from place to place, yan, ganyan. So ayan, short story na lang. So, yan na-infect na siya. Kasi yung sa biyahe-biyahe, yan, hindi napigilan yung sarili. Yun, na-infect siya. Then, ilang araw nakalipas, yan. Siyempre, nag-ano siya ng antibiotics. Alam nyo, 3 klase na ng antibiotics na high grade yung nainom niya. Hindi pa rin siya gumaling. Although, parang hindi man talaga siya na-neutralize. Parang yung antibiotics sa katawan niya, yung bacteria, parang natalo yung kasi strong yung antibiotics at the same time, strong din yung bacteria, no? Kumbaga, nagre-resist na yung bacteria sa antibiotics, no? Nagre-resistant, no, ng antibiotics. So, sa amin, pumunta siya, ang dapat kasing gawin yan, no, palakasin yung immune system kasi nag-aalala na siya, 1 month na siyang walang trabaho. Sino pa naman ang makapagtrabaho na hindi makaayos upo kasi driver, nagda-drive, then panay yung stop kasi ihi ka ng ihi, parang hindi naman makaihi ng maayos, walang lumalabas, lalabas dugo or nana, ganyan. So, mahirap talaga sa mga nagtatrabaho ganyan, yung mga infected, no? So, yun, lalo na sa kanya na case na infect din at the same time yung asawa niya, nahawaan niya. So, malaking problema, nag-away pa sila. Yun. So, nagpagamot siya kasi nagpa-reseta siya sa doktor. 3 klase, hindi kumbaga, nakinig yung bacteria, nag-resist. Hindi siya gumaling. Ano yun, lagnat pa rin. Delikado kasi yung bacteria, umakyat sa kidney, di ba? So, yun, nakapunta sa clinic. Ang ginawa namin, hindi yung al-contra mo yung bacteria sa kanya. I-enhance mo yung sariling immune system niya, no? Para yun yung mismong mag-fight sa infection na nag-invade sa katawan niya, bacteria, virus, ganyan. Yun ang dapat mong i-strategize para malabanan yung yun sa kanya. Ang ginawa niya, kunti na lang yung, halos wala na siyang pera, halos na lang kasi 1 month na siyang walang trabaho, walang sweldo, o ano bang gawin mo dyan? Alalang-alala na siya, o masakit pa yung pakiramdam niya, o nahawaan pa yung asawa niya. So, yun ang laki pasalamat niya. Sa office pa lang, nagtanong siya, may side effects ba to? Ang binigay sa kanya, royal blood. Yun yung pang-enhance ang immune system.
pang-oxygen, at the same time, nagtutunaw ng mga cholesterol, uric acid, ganyan, nagpapalow, if ever mataas, kung high blood, ganyan. Sa immune system talaga, if ever sino mang may lagnat, or gusto mo lang yung immune system mo nasa maayos. So, yun ang ininom niya. Pag ganyan, sa palabas pa lang siya, 3 lang nakuha niya. Kasi wala na siyang trabaho, wala siyang budget talaga. Sabi niya, wala ba tong side effect? Ganyan. Kahit antibiotic may side effect. Research niyo. No? Ano ko mamaya yung mga antibiotics na nire-reseta ng doktor. Kahit yung kayo, sinong makapanood nito na infected, no? Tingnan niyo yung mga reseta ninyo. Check, i-google ninyo. Yan, makita niyo yung every pills, ninyo, meron talaga yung side effect, no? Tingnan ninyo. Kasi, naman tayo, free will niyo yung tingnan. Wag kayong, dapat inform talaga ang pasyente, no? Ma-inform para ma-desisyonan ng maayos, no? So, yung ginawa niya, pag sinabing wala, ginanyan niya lang, nilaklak niya yung isang pack, ang time nun, 3:00 ng hapon. Then, yung another, kasi nakakuha siya ng 3, yung another, yung pangalawa, mga 5:00, ininom niya. Ang natira isa, ininom niya after dinner, no? Yung laman sa isang pack is 15. Inubos niya yon after dinner, so, masarap yung tulog niya kinagabihan nung pag-inom niya. So, ano mo yun? 3 p.m., 5, and then after dinner. So, ilang hours lang, masarap yung tulog niya. So, pag nakatulog ka maayos, makabawi din niya katawan mo. At the same time, yung ininom niya na royal blood, no, nag-boost talaga ng immune system niya to fight against the bacteria na nag-invade sa katawan. Ayun, kasi ang gi-boost, hindi yung bacteria ang i-ano mo. Kasi, ang good biotics din ng katawan mo, maaari na yan silang maapektuhan, no? O, kumbaga, kung sa natin, mga civilian, maaari silang masali, madamay, no? So, ang dapat gawin, enhance your immune system to fight against the pathogens. Yun, ang ginawa ng royal blood sa katawan niya. So, after, pagka tomorrow, bumalik siya sa trabaho kasi hindi na masakit, hindi na siya mag-ihi ng ihi, wala na, hindi na mag-ihi ng dugo or nana, wala na. So, pagbalik niya, kasi from South Cotabato, ang biyahe niya, papunta siyang Davao. Yun, ang parents niya, at the same yung pamilya, asawa, dinali niya, pinagamot niya rin, kasi, 1 month siya nag-antibiotic, 3 klase, na wala siyang, hindi siya gumaling kasi nag-resist yung bacteria. So, resistant yung bacteria sa antibiotic. Yun. So, doon sa royal blood, na-enhance lang yung immune system niya. Yun yung mag-fight sa kanya. So, saan pa kayo maghanap na parang agad-agad dyan na walang side effect? So, yun sana gumaling na siya. For God's grace, yun. Pasalamat siya, 1 month siya walang trabaho dahil sa sakit na naramdam ng infection na yan, no? So, nasabi niya talaga hindi na siya uulit, no? Ito pa isa, kakilala ko siya, separated sa kanyang asawa, babae ito. Hindi ko man talaga masabing close friend or kaya kaibigan na, parang kakilala mo lang, yan. Tas, Nag-seek siya ng advice, tapos na nangyari. Kasi separated sa siyempre may mga pangangailangan, hindi napigilan, nagkakaroon ng, nakakilala na, sila, nagkaintindihan yun. May nangyari sa kanila, then, nagtanong siya sa akin, may tapos na nangyari sa kanila, nag-seek siya advice, tapos na. So, ano pa magawa ng advice ko, tapos na. So, ayun, nagbalik siya sa office. Ang sick niya naman, yun, medication, kasi
Siya pa naman, may heart problem siya at the same time, tas na ganun. Hindi siya pwede uminom ng mga antibiotics kasi hindi siya makahinga, mag-inom siya ng mga ganyan, mga drugs, no? So, sa clinic siya nagpunta, doon nagpa-advise, yun. Yun lang din yung royal blood ang pinainom sa kanya kasi, yun, natural yun, antibiotics. Pero, pwede siyang uminom ng antibiotic, pero hindi lang siya kasi may heart problem siya, ganyan. So, yung advice ko sa kanya, even though nahuli na, kahit sa mga yung nahiwalayan ng asawa nila, ng partners, para sa babae, no? Hintayin mo yung asawa mo. Kasi, kapag maghanap ka pa, hindi naman, although yung iba sa ibang bansa, yung mga divorce, papers lang yun. Yung kasal kasi, o yung pag-aasawa, hindi po yan sa papel, no? Pinag-isa kayo ng Diyos sa pamamagitan po ng sexual relation. Kaya yung sa mga kabataan yung nagbo-boyfriend, girlfriend, wag po kayong mag-sexual intercourse kung wala kayong plano na sa marriage talaga. Kasi yung sexual interaction, para po yan sa mag-asawa. No? To put it strict, ganyan po talaga yung sa law. No? Kapag, kasi yun siya, yung sinabi kong kwento na sa babaeng ito, no? Kapag may asawa ka, married, kasal ka, hindi yung kasal na sa papel ha. Siyempre, yung nagalaw ka, maraming mga nagsasama na hindi yung walang document, pero yan ang tunay na marriage, yung nag-sexual act kayo, no? Yun yung pagsasama in God's yan po yun. So, sa mga unmarried, mga kabataan, bawal po yan. Or kahit sa mga may asawa na, tas mahanap pa silang iba na hindi man nila asawahin, magkakasala lang po kayo, no? So, mas maganda yung clean, yung relation, hindi kahit ilang ulit pa po kayong ikasal, na nagpermahan lang kayo papel, kahit saan pa kayo mapunta sa buong mundo, kung yung babae hindi nagalaw ng lalaki, hindi kayo mag-asawa, no? Alam niyo yung kwento na si Christ, yung babaeng Samaritan na nagtaka yung babae, paano niya nalaman na marami may asawa siya, na kumbaga wala man siyang asawa. Yun pala, kasi marami nakagalaw sa kanya. Sinabihan siya na marami siyang asawa. Alam ni Christ yun. So, hindi po yan by papers, no? Na masabing kasal kayo. Kung may hawak ka papel, pero hindi ka nagalaw ng asawa mo sa papel, parang asawa mo lang siya sa papel. Hindi yung relasyon na mag-asawa talaga by, di ba yung sasabi niya Dan, yung babae, pinangalanan niyang woman, kasi galing sa kanya, pag alis yan sa magulang, para magsama sila, maging isa sila, no? Sa pagsasama, ngayon, nag-isang katawan. Kaya yan, para talaga sa mag-asawa ng sexual acts na yan, interaction. So, sa mga hindi dyan, hindi nyo sabihin na stricto ako, pero ganun po talaga. Bawat action, bawat choice natin, may kabayaran or ano yung consequences ng mga gawa natin, tayo talaga ang may dyan. No, hindi yung iba, tayo. Kasi tayo yung gumawa, tayo nag-design, tayo din yung aako ng responsibilidad. Ganun po, yun. So, ito na, balik tayo. Yung gonorrhea, no, hindi ito nawawala by itself. Inom-inom ka lang tubig, ganyan, lagnat mo. Mag-develop further yung infection kapag hindi mo yan gamutin. Kasi pag hindi mo gamutin, mag-cause yan ng komplikasyon. Lalo na yung nasabi ko sa kidney, aakyat yan. Sino pa naman gustong ihi ka ng dugo at nana? Yan, sakit yung puson mo. Aakyat pa yung infection sa kidney mo, yung iba. Yan, sabihin ng doktor na damage yung kidney. Kailangan mo magpa-dialysis. Mas laki yung problema. So, punta ka sa doktor, yung iba, hindi naman, pwede rin magpapa-hospital, or yung iba sa clinic na nagpapa-prescribe ng mga medication, ganyan. Usually, ito din, yung prescribe na doktor ng mga antibiotics. Itong may 500 mg, no, yung intramuscular, ine-inject ito, no,
Ceftriaxone, no? Ini-inject ito na antibiotic kasi intramuscular yan. Ini-inject dyan. Tsak! Meron ding oral medication, no? Yung mga ampicillin, penicillin, no? Cefuroxime, ganyan. Tetracycline, ganyan. Doxycycline, yan. Amoxicillin, no? Gentamicin, yan. Azithromycin, yan, no? Erythromycin, at marami pa pong iba, no? Ay, yung iba branded talaga. Yan, yung mga bacteria na nagre-resist, no? Tawag yan, drug-resistant gonorrhea o antimicrobial resistance. Yan. Ibig sabihin, yung bacteria, hindi siya napatay, so, continue siya nag-grow, no? Nagmumultiply, kasi hindi siya matapat ng bacteria. Iba-iba din kasi yung grado ng bacteria, iba-ibang klase. So, iba-iba din yung klase ng antibiotics na inumin ng tao. Halimbawa, ito, inumin mo, hindi siya nag-effect. So, try ka naman ng iba. O, hindi pa rin. Another. So, ganyan. At saka may side effect pa. Yun. So, ang talaga mabuti dyan, no? Para hindi, kasi pag mag-grow yung bacteria, mag-sick lalo yung tao na-infect na tong gonorrhea. Lalo na po na yung mga taong kulang sa tulog, pagod, tapos, siyempre, infected sila. Kulang pa yung sustansya ng kinakain nila, mga puro preservative, ganyan, kahit sa labas, puro mga mantikilya, ganyan. So, wala po talaga sustansya. Saan kukuha yung katawan nila para i-resist yung bacteria na nag-invade sa katawan nila? So, delikado talaga. So, mas lalala, kasi nag-weak na yung immune system. Ganyan. Sino ba makakatulog ng sumasakit dyan? No, di ba? O, tapos yung unhealthy talaga yung lifestyle, no? Yung diet, tapos yung ibang tao na i-infect ulit-ulit, no? Again and again, yung infection nila. Infect na, yan. Hindi pa naka-recover, na-infect ulit yun. No? So, yung tao dapat tayong mag-learn, no? Learn to stop, sabi, tama na, or ganyan, no? Sino din naman itong iba lang yung para sa mga bata, or yung sa mga inosente na na-infect lang, halimbawa, yung partner nila, unfaithful, tas na-infect ka, hindi mo naman kasalanan, na-infect ka, yan. So, gamutin mo na lang yung sarili mo, yan. At the same time, yung cleanliness talaga, natin, no? Kasi pag hindi lang kidney yung apektado, marami pang another, yung sa infection, mas ma-enhance pa siya, at mas marami pang, mas lalala, may steady na, yung iba, halimbawa, infection kang ganito, gonorrhea, yung iba maging ma-HIV, ganyan. So, maraming complication na maaaring mangyari. So, para healthy ng katawan natin, so avoid yung mga uncleanliness o unlawful na mga gawain, no? So, maging tayo, hindi naman tayo self-clean tayo or advice lang ito. Nasa inyo naman yan, free will, freedom, may free choice kayo, anong choice, nyo. That is yourself, that is your life, that is your health, no? Health is wealth. Marami namang mayayaman dyan, nagtiis, mayroon silang AIDS, may HIV. Hindi ito pang-aano ng tao. So, kung masabi din naman nila, yung iba dyan, may regret talaga. Kahit sobrang dami mong pera, ilang milyon, ilang bilyon kung pera mo, trilyon pa yan. Kapag katawan mo na talaga yung naningil, hindi mo yan may tago, no? So, manalangin tayo. Humingi tayo ng tawad kung may mga kasalanan tayo, ganyan. Para natin yung matagpuan natin yung proper medication na magamot tayo, no? Ganyan. So, ayan lang. Be healthy po tayo. Be wise. Choose wisely. Ganyan. Parang politics lang. Hindi naman. So, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo. At marami kayong na-learn. So, mag-comments kayo below. Maaari nyo na ipindutin niya ang super thanks. Later on, mamimigay ako ng, I hope maka-live ako, mamigay ako ng pre-medication, no, sa mga gusto dyan. So, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Mag-ingat po kayo lahat.